Akala'y simpleng alitan lamang sa pamilya, ngunit hindi inaasahan ng biyuda na siya pala'y masasangkot sa isang labanang buhay at kamatayan upang maibalik ang hustisya para sa yumaong asawa. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan, ang bawat patak ay parang isang patalim na tumusok sa bubong ng yero na tumagos hanggang sa aking mga buto. Nakaupo ako sa isang sulok ng kama, ang aking mga mata ay namumula, at ang tanging tanong na natitira sa aking isipan ay, ano ang mangyayari sa aking buhay ngayon na wala na siya? Ang aking asawa, si Carlos, ay kakatapos lang pumanaw kahapon. Ang sakit ay hindi pa kumakalma, ngunit pinalayas na ako ng kanyang sariling anak sa bahay. Ang bahay na sa loob ng 10 taon bilang kanyang asawa, ay kasama ko siyang alagaan, ang bawat sulok ay itinuturing kong huling kanlungan. Naaalala ko pa ang sinabi ni Carlos, habang mahigpit niyang hawak ang aking kamay, huwag kang mag-alala, andito ako, walang sinuman ang maglalakas loob na saktan ka. Ngunit ngayon, pagkatapos niyang umalis, ang mga salitang iyon ay nawala na rin. Ang kanyang anak na si Haring ay tumingin sa akin nang may malamig na tingin, parang isang estranghero. Kayo ay pangalawang asawa lang ni Itay, wala kayong karapatan dito. Kunin niyo ang inyong mga gamit at umalis na kayo, akin ang bahay na ito. Ang bawat salita ay matatag, malupit na parang isang kutsilyo na humiwa sa aking puso. Tumayo ako ng tulala, nanginginig na hinawakan ang gilid ng mesa, wala na akong lakas upang sumagot. Gulong-gulo ang aking isipan, hindi naman ako sakim sa mga ari-arian. Gusto ko lang na magkaroon ng isang lugar kung saan maaari akong magsindi ng insenso para kay Carlos, isang maliit na sulok kung saan maaari akong umiyak para sa aking asawa na kakatapos lang umalis. Ngunit si Haring ay iba, tumingin siya sa akin na parang isang estranghero, at mas masama pa. Tahimik kong inayos ang aking mga damit, mahigpit na niyakap ang wedding frame ko, at ni Carlos, ang bawat hakbang ay mabigat habang lumalabas ako ng gate. Ang langit ay kulay abo, malungkot na parang ang aking kaluluwa ay nababalutan ng dilim. Nang gabing iyon, gumala ako sa kalye na parang isang taong walang tirahan, ang aking mga hakbang ay walang direksyon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa huli, pumunta ako sa isang maliit na upahang kwarto malapit sa palengke. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa bubong, at sa loob ng aking puso, ang bawat alon ng kalungkutan ay umaagos. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalaki na pag-iisa. Habang nakasubsob ako sa unan, biglang nag-vibrate ang aking lumang telepono. Ang aking puso ay lumukso, sino pa ang naaalala sa akin sa ganitong oras? Ang screen ay nagpakita ng isang kakaibang numero, kasama ang tanging 8 salita. Don't trust him, the truth is far different. Huwag mo siyang pagkatiwalaan, ang katotohanan ay malayo sa inaakala mo. Paulit-ulit kong binasa, ang aking kamay ay nanlamig, ang aking puso ay kumabog ng malakas na parang gusto nitong tumalon mula sa aking dibdib. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Bakit nila alam ang nangyari sa pagitan namin ni Haring? Sino ang tinutukoy ng lihim sa mensahe? Sa tahimik na upahang kwarto, ang dilaw na ilaw ay malabo at ang aking mga balahibo ay nanindig. Isang masamang pakiramdam ang pumasok sa aking isipan. Marahil ay may isang bagay na kahina-hinala sa likod ng pagkamatay ng aking asawa. Tumayo ako, ang luha ay dumaloy, ang aking puso ay natatakot at gulong-gulo. Malinaw na hindi pa tapos ang lahat sa pagpapalaya sa akin. Ang 8 salitang iyon ay parang nagbukas ng isa pang pinto, na nagdala sa akin sa isang labirint na puno ng misteryo, at alam ko na ang daan sa hinaharap ay hindi magiging simple. Umupo ako ng matagal, ang aking mga mata ay nakatingin pa rin sa maikling mensahe. Don't trust him, the truth is far different. Huwag mo siyang pagkatiwalaan, ang katotohanan ay malayo sa inaakala mo. Gabi na, humina na ang ulan, tanging ang huni na lang ng hangin sa mga siwang ang naririnig na lalo pang nagpabigat sa aking puso. Ang aking kamay ay nanginginig, hindi ko alam kung dahil sa takot o sa isang maliit na pag-asa na nagsisimula pa lang. Paulit-ulit akong nagtanong sa aking sarili, sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Bakit nila alam ang tungkol sa akin at kay Haring? At ano ang katotohanan na kanilang tinutukoy? Naalala ko kaninang umaga, nang tumayo si Haring sa harap ko, ang kanyang mga mata ay malamig, ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas. Hindi siya tumingin sa akin na parang isang anak na lalaki na nakatingin sa kanyang madrasta, kundi parang isang estranghero o isang balakid na kailangang alisin sa lalong madaling panahon. Ang sakit ng pagpapalayas ay hindi pa nawawala, ang mensaheng iyon ay lumitaw na parang isang bato na inihagis sa tahimik na tubig sa aking puso,
na nagdulot ng maraming alon. Humiga ako ngunit hindi ako makatulog. Tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, ang imahe ni Carlos ay malinaw na lumilitaw. Siya ay isang mabait na asawa, mahinahon, kahit na hindi mayaman ngunit laging nag-aalala para sa akin. Nang nabubuhay pa siya, hindi ko kailanman kailangang mag-alala tungkol sa pera, hindi ako natakot sa mga malamig na tingin ng mga tao. Siya ang aking matatag na suporta. Ngunit ngayon, sa isang iglap, naging wala akong tahanan, walang suporta. Kailangan kong yakapin ang aming wedding photo, ang luha ay dumaloy, at mahina akong bumulong, mahal ko, ano ba ang nangyayari sa akin? Mayroon ba kayong hindi nasabi sa akin bago kayo umalis? Muling nag-vibrate ang telepono na nagpagulat sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ito mensahe, kundi isang missed call mula sa kakaibang numero na yon. Nanginginig ako, ang aking puso ay kumakabog ng malakas, hindi ako naglakas loob na tumawag pabalik. Sa kaibuturan ng aking puso, natatakot akong marinig ang mas masakit na bagay. Ngunit sinabi ko sa aking sarili, kung hindi ko malalaman, mabubuhay ako sa dilim at magpapadala sa iba. Kinagat ko ng mahigpit ang aking labi, pinakalma ang aking sarili, ngunit wala pa rin akong sapat na lakas ng loob upang pindutin ang callback button. Tinago ko lang ang numero sa aking T-contact at pinangalanan itong stranger. Sa buong gabing iyon hindi ako natulog, maraming iniisip. Mayroon bang isang bagay na kahina-hinala sa likod ng pagkamatay ni Carlos? Hindi naman siya malubhang may sakit, paminsan-minsan ay inuubo lang dahil sa katandaan, ngunit bigla siyang pumanaw, mabilis na hindi pa ako nakapaghanda sa emosyonal. Nang maganap ang libing, si Haring ang nag-asikaso sa lahat, tumayo lang ako sa tabi upang gampanan ang aking tungkulin bilang isang asawa, nakayukod, ngunit hindi ako pinapayagang makipag-usap tungkol sa anuman. Noong oras na yon ay labis akong nasasaktan, kaya hindi ako nag-isip ng malalim, ngunit ngayon ay naaalala ko, maraming kakaibang bagay. Si Haring ay naging labis na eager, patuloy na pinapamadali ang mga pamamaraan. Naaalala ko ng malinaw, nang mailabas ang kabaong sa bahay, ang mga mata ni Haring na tumingin sa akin ay kakaiba, parang may galit. Kinaumagahan, habang hindi pa ganap na sumisikat ang araw, mabilis akong pumunta sa palengke upang bumili ng tinapay at pagkatapos ay bumalik sa aking upahang kwarto. Nang buksan ko ang pinto, tumigil ako. Isang puting sobre ang nakalatag sa harap ng pinto ng kwarto, na may dalawang salita lamang na sulat kamay, "Be careful, mag-ingat ka." Nanginginig ang aking kamay habang kinuha ko ito, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Mabilis kong isinara ang pinto, umupo, at binuksan ito. Sa loob ay may isang maliit na piraso ng papel, na may ilang mga salita na sulat kamay. "If you still want to know the truth about Carlos' death, meet me at the old bus station this afternoon. Don't let anyone know." Kung gusto mo pa ring malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Carlos, makipagkita sa akin sa lumang istasyon ng bus ngayong hapon. Huwag mong ipaalam sa sinuman. Walang pirma, walang numero ng telepono, iyon lang. Umupo ako ng tulala. Malinaw na mayroong isang tao na sumusubaybay sa bawat galaw ko, alam nila na umalis na ako sa bahay, at alam din nila kung nasaan ako. Kung mayroon silang masamang intensyon, ligtas pa ba ako? Ngunit kung ipagsawalang bahala ko ito, marahil ay hindi ko malalaman ang katotohanan. Nahati ang aking isipan, ngunit sa huli ay nagpasya akong pumunta. Hindi ako maaaring mabuhay sa pagdududa, hindi ko maaaring hayaan ang pagkamatay ng aking asawa na balutan ng isang kahina-hinalang ifog. Nang hapong iyon, pumunta ako sa lumang istasyon ng bus. Ang lugar na ito ay inabandona na sa loob ng maraming taon, tanging ang mga kalawang na upuan at ang mga cheap na pader na lang ang natitira. Umupo ako sa isang madilim na sulok, ang aking puso ay kumakabog ng malakas, at ang aking mga mata ay tumitingin sa paligid habang naghihintay. Mga kalahating oras ang nakalipas, isang babae na nasa edad na ang lumitaw. Nakasuot siya ng isang madilim na jacket, at may suot na sombrero na halos takpan ang kanyang mukha. Lumapit siya, umupo sa harap ko, at ang kanyang boses ay malalim, "Kayo ba ang asawa ni Carlos?" Tumango ako, ang aking lalamunan ay tuyo. Tumingin siya sa paligid at pagkatapos ay mahina siyang nagsalita, "Ako ay isang nurse sa ospital noong namatay siya. May maraming bagay na kailangan mong malaman, ngunit hindi maaaring marinig ng iba." Natigilan ako, mahigpit na hinawakan ang aking mga kamay. Nanginginig ang kanyang boses, "Hindi namatay si Carlos dahil sa sakit tulad ng sinasabi nila." Nakita ko sa e-file na may isang kakaibang gamot na itinurok sa kanya bago siya huminto sa paghinga.
At ang taong pumirma sa confirmation ay si Haring mismo. Ang mga salitang iyon ay parang tinamaan ako ng kidlat. Binuksan ko ang aking mga mata, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Sino-sino ang sinasabi niyo? Si Haring mismo. Tumango ang babae na may katiyakan, ang kanyang mga mata ay puno ng tensyon. Hindi ko maibibigay sa inyo ang e-file dahil mayroon din akong pamilya. Ngunit nakita ko mismo. Kailangan mong maghanap ng ebidensya, baka huli na ang lahat. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumayo siya, at umalis, iniwan akong natigilan sa gitna ng inabandona na istasyon ng bus. Ang bawat salita niya ay parang mga patalim na tumusok sa aking puso. Ang buong katawan ko ay nanginginig, ang luha ay dumaloy. Kung totoo iyon, si Haring, ang anak na akala ko ay galit lang sa akin, ay gumawa ng isang masamang bagay sa kanyang sariling ama. Bakit? Dahil sa pera, dahil sa mga ari-arian o mayroon pa bang iba? Lumakad ako pabalik sa aking upahang kwarto, ang aking katawan ay nanghina na parang galing sa isang bangungot. Ngunit habang iniisip ko ito, mas lalo kong napagtanto na maraming bagay ang tumutugma. Mula sa kakaibang tingin ni Haring sa libing hanggang sa pagpapalayas niya sa akin sa bahay, marahil ay natakot si Haring na malalaman ko ang isang bagay. Nang gabing iyon, umupo ako ng tulala sa loob ng mahabang panahon. Muling nag-vibrate ang telepono. Sa pagkakataong ito ay mensahe mula sa orihinal na kakaibang numero, "Did you meet him? Trust me, don't stop." Nakilala mo na ba siya? Maniwala ka sa akin, huwag kang tumigil. Binitawan ko ang telepono, umupo ako sa mesa, ang aking puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Wala na akong daan pabalik. Kung mayroon talagang isang bagay na kahina-hinala, kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit na kailangan kong harapin ang pinakamalupit na katotohanan. Mahina akong bumulong habang nakatingin sa aming wedding photo, mahal ko, malalaman ko ang katotohanan. Ipinapangako ko sa iyo. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang bawat salita ng kakaibang nurse ay patuloy na umalingaw sa aking isipan na parang mabilis na pagtambol. Umunod ako sa pader, ang mahinang dilaw na ilaw ay nagbibigay ng anino sa aking balat. Ang aking puso ay gulong-gulo, galit, natatakot, at labis na nasasaktan. Kung totoo na pinatay ni Haring ang kanyang sariling ama, iyon ay hindi na isang pribadong bagay ng pamilya, kundi isang krimen na hindi dapat palampasin. Naalala ko ang araw na umalis si Carlos. Noong oras na iyon ay umuubo lang siya, sinabi ng doktor na kailangan siyang masubaybayan. Ngunit sa isang gabi, bigla siyang huminto sa paghinga. Nagtanong ako tungkol sa sanhi at mabilis na sumagot si Haring, tumaas lang ang sakit sa puso niya, sinabi na rin iyon ng doktor, kaya huwag na kayong umiyak at mag-ingay. Noong oras na iyon ay labis akong nasasaktan at hindi ako naglakas loob na magtanong pa. Ngunit ngayon ay naalala ko, ang bawat maliit na detalye ay parang nagkonekta sa isang madilim na larawan na hindi ko kailanman naisip. Umupo ako na yakap ang wedding photo, tinitingnan ang mabait na mukha ng aking asawa, ang luha ay dumaloy. Bumulong ako, mahal ko, kung mayroon talagang isang bagay na kahina-hinala, malalaman ko ang katotohanan. Hindi ko kayang hayaan kang umalis ng ganoon. Kinaumagahan, nagpasya akong bumalik sa lumang bahay. Hindi dahil gusto kong makipagtalo tungkol sa anuman, kundi dahil naniniwala ako na sa lugar na kanyang tinirhan, tiyak na mayroon pa ring mga clues. Maaga akong naghanda, naglagay ng e-scarf sa aking mukha upang hindi ako makilala ni Haring. Nang dumating ako, ang gate ay nakakandado, ang bakuran ay kakaibang tahimik. Tumayo ako ng tahimik sa loob ng mahabang panahon, ang aking puso ay puno ng mga alaala. Ang bahay na iyon ay puno ng tawanan, ngunit ngayon ay malamig na lang. Lumakad ako sa gilid, kung saan mayroong isang maliit na bintana na papunta sa kusina. Dati ay madalas kong linisin ang bintana na iyon, kaya alam ko kung saan madaling makapasok. Huminga ako ng malalim at sinubukang buksan ito ng mahina. Ang pinto ay gumawa ng isang sea-creaking na tunog na nagpagulat sa akin, ngunit sa kabutihang palad ay walang nakarinig. Tahimik akong pumasok, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Ang kusina ay pamilyar pa rin ngunit kakaibang malinis. Sa estante, wala na ang mga gamot na madalas gamitin ni Carlos. Dumiretso ako sa kanyang silid tulugan. Ang kwarto ay nakakandado pa rin. Nanginginig akong hinanap ang drawer ng lumang desk sa sala at nakita ko ang isang spare na susi. Nanginginig ang aking kamay habang sinubukan kong ipasok ang susi sa lock. Ang pinto ay bumukas at isang kakaibang amoy ng disinfectant ang lumabas.
Nanginginig ako, hindi ko maintindihan kung bakit may ganitong amoy. Sa kanyang e-closet, sa gitna ng kanyang mga damit, nakita ko ang isang maliit na nylon bag, at sa loob ay may ilang mga gamot na hindi pa tapos, at ang mga label ay natanggal na. Tanging ilang hindi nakikilalang mga letra na lang ang natira. Hinawakan ko ito, ang aking puso ay biglang kumabog, naramdaman ko na may kinalaman ito sa pagkamatay ng aking asawa. Sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng lock ng gate. Nagulat ako, ang aking puso ay parang hihinto. Umuwi na si Haring. Sa isang iglap, mabilis kong inilagay ang bag ng gamot sa aking jacket at isinara ang pinto ng kwarto at naghanap ako ng daan sa likuran. Ang mga yabag ni Haring ay papalapit, nagtago ako sa likod ng kurtina, ang pawis ay nanlamig. Lumagpas siya sa sala at tumingin sa paligid na parang may naramdaman. Pinigil ko ang aking hininga, sinubukan kong pigilan ang aking mga kamay at paa na manginig. Pagkatapos ng mahabang panahon, pumasok si Haring sa kusina. Mabilis akong tumakbo sa likuran ng pinto at tumakbo ng mabilis sa labas. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas, ang aking mga binti ay nanghina na halos bumagsak ako. Pag-uwi sa upahang kwarto, umupo ako sa kama, humihinga ng malalim, ang aking puso ay parang nakatakas lang mula sa isang kakilakilabot na aksidente. Binuksan ko ang aking jacket at kinuha ang bag ng gamot, ang aking kamay ay nanginginig habang tinitingnan ko ang kakaibang gamot. Alam ko na kailangan kong ipatest ito, ngunit saan? Kanino ko sasabihin? Kung pumunta ako sa ospital, may maniniwala ba sa isang balo na walang malinaw na ebidensya? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Biglang nag-vibrate ang telepono. Ito pa rin ang kakaibang numero. Sa pagkakataong ito ay mayroon pang isang mensahe, "You have the medicine, keep it safe. Don't believe a word from Haring. Someone is watching you. Mayroon ka ng gamot, itago mo ito ng maayos. Huwag kang maniwala sa sinasabi ni Haring. Mayroong isang taong nanonood sa iyo." Nanginginig ako, ang aking mga mata ay nakabuka sa madilim na kwarto. Sino ang nanonood sa akin? Kaibigan ba o kaaway? Mahigpit kong hinawakan ang telepono, natatakot ngunit mayroon din akong isang maliit na pag-asa na hindi ako nag-iisa. Kinaumagahan, dinala ko ang bag ng gamot sa isang private clinic sa kanto, kung saan mayroong isang doktor na madalas na tumulong sa akin. Nagsinungaling ako na isang kaibigan ang nakakita nito at hiniling na tingnan kung may lason. Ang doktor ay tumingin ng mabuti at kumunot ang kanyang noo. Ito ay isang injection, ngunit ang dami ay hindi angkop para sa mga matatanda, madaling maging sanhi ng acute heart failure. Kung mayroong gumagamit nito ng madalas, napakamapanganib. Nang marinig ko yon, natigilan ako. Kaya, totoo ang sinabi ng nurse. Nagpasalamat ako sa doktor at dinala ang bag ng gamot. Sa buong araw na yon, ang aking isipan ay gulong-gulo. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin sa susunod, ngunit sa aking puso ay naramdaman ko ang matinding takot. Ako ay isang balo lang, sapat ba ang lakas ko upang harapin ang malupit na katotohanan na ito? Nang dumilim, umupo ako at isinulat ang lahat ng aking pinagdaanan bilang isang paraan upang magtago ng ebidensya. Natatakot ako na kung may mangyari sa akin sa isang araw, hindi bababasa ang mga linyang ito ay magsasabi ng totoo para sa akin. Pagkatapos kong magsulat, maingat kong itinupi ito, inilagay sa isang sobre, at itinago sa ilalim ng aking maleta. Nag-isip ako tungkol kay Haring. Kung totoo na sinaktan niya ang kanyang sariling ama, ano ang motibasyon? Ang bahay, ang mga ari-arian ay kanya na, mayroon pa bang iba na mas malalim? O mayroon bang ibang tao na nag-udyok sa kanya? Ang mga tanong na iyon ay nagpabigat sa aking puso. Alam ko na ang paglalakbay sa hinaharap ay magiging napakahirap, ngunit wala na akong daan pabalik. Dahil higit sa lahat, gusto ko na ang aking asawa ay umalis ng payapa, at hindi nababalutan ng dilim ng kasalanan. Sa tahimik na gabi, bumulong ako sa tabi ng aming wedding photo, mahal ko, nakahanap na ako ng unang clue. Hindi ako susuko. Ano man ang mangyari, malalaman ko ang katotohanan. Sa buong gabing iyon, halos hindi ako natulog. Ang dilaw na ilaw ay nagbibigay ng anino sa aking mukha sa kisam, ang aking anino ay parang isang taong gumagala sa gitna ng daan. Mahigpit kong niyakap ang bag ng gamot sa aking dibdib, iniisip ang sinabi ng doktor, iniisip ang misteryosong nurse, at ang maikling 8 salitang mensahe na nagpasakit sa aking puso. Sa huli, ang pagkamatay ni Carlos ay hindi simple tulad ng inaakala ko.
Ang bawat detalye, ang bawat clue, ang lahat ay dahan-dahang lumalabas na parang isang madugong larawan na maingat na itinago. Hindi na ako maaaring umupo ng tahimik. Naiintindihan ko na sa pamamagitan lamang ng direktang pagharap kay Haring, makikita ko ang bahagi ng katotohanan. Ngunit alam ko rin, ang pagpunta sa isang pag-uusap kay Haring ay parang pagpasok sa Lion's Den. Kung magkakamali ako at ilalabas na mayroon na akong ebidensya, makakalabas pa ba ako ng buhay? Sa pag-isip na yon, nanginginig ako. Gayunpaman, ang galit sa aking puso ay nagtulak sa akin. Kailangan kong subukan. Hindi ko maaaring hayaan si Carlos, ang asawa na nagmahal sa akin sa buong buhay niya, na umalis ng ganoon. Kinaumagahan, nagsuot ako ng simpleng damit, naglagay ng scarf sa aking mukha at bumalik sa lumang bahay. Ang pamilyar na Aaron Gate ay ngayon ay mukhang estranghero at malamig. Huminga ako ng malalim at kumatok ng mahina. Pagkatapos ng ilang sandali, binuksan ni Haring ang pinto. Ang kanyang mga mata ay nagulat sandali, ngunit agad na naging malamig. Bakit ka bumalik? Sinabi ko na sa'yo, wala kang lugar dito. Sinubukan kong pigilan ang aking galit, ang aking boses ay mahina, gusto ko lang magsindi ng insenso para sa iyong ama, saglit lang. Tinitigan ako ni Haring. Sa sandaling iyon, nakita ko sa kanyang mga mata hindi lang ang galit kundi pati na rin ang isang uri ng tensyon. Pagkatapos ng mahabang panahon, lumingon siya at binuksan ang pinto. Bilisan mo at umalis ka na, huwag kang magtagal. Pumasok ako, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Ang bawat hakbang sa pamilyar na floor ay parang nagdadala ng libu-libong alaala. Lumapit ako sa altar, kumuha ng 3 insenso at sinindihan ito. Ang usok ng insenso ay malabo. Tahimik akong nagdasal, mahal ko, bigyan mo ako ng lakas upang malaman ang katotohanan na ito. Habang nagdadasal, naramdaman ko ng malinaw ang mga mata ni Haring na nakatingin sa akin. Nang lumingon ako, nakita ko siyang nakatayo, nakayukod, ang kanyang mukha ay seryoso. Ano ang balak mong gawin ngayon? Huwag kang magpanggap na nag-aalala. Alam ko na naghihintay ka lang na mamatay si Itay upang kunin ang mga ari-arian. Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso. Tiningnan ko ng direkta si Haring, ang aking boses ay nanginginig ngunit matatag, sa tingin mo ba kailangan ko ng pera? Ang gusto ko lang ay ang aking asawa ay magpahinga ng payapa, at walang sinuman ang gumawa ng masamang bagay sa kanya. Ang mukha ni Haring ay nagbago ng bahagya, ang kanyang mga mata ay kumakabog na parang may nahuli siyang mali. Lumingon siya, at galit na nagsalita, ano ang sinasabi mo? Namatay si Itay dahil sa sakit, kinumpirma na iyan ng ospital, huwag kang gumawa ng kwento. Mahigpit kong hinawakan ang aking mga kamay, sinabi ko sa aking sarili na maging kalmado. Hindi ko maaaring sabihin ng diretsyo na mayroon akong bag ng gamot. Kailangan kong probe ng dahan-dahan. Dahan-dahan akong nagsalita, sakit, ngunit nakita ko pa rin ang maraming kakaibang bagay, Haring. Noong araw na iyon ay malakas pa ang iyong ama, umuubo lang siya. Ngunit sa isang gabi, umalis siya ng tuluyan. Masakit ang puso ko. Hindi mo ba nakita na mayroong isang bagay na kakaiba? Lumingon si Haring sa akin, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng defense. Tumawa siya ng pilit, matatanda, kapag oras na, huwag kang maging masyadong mapagduda. Hindi ako sumagot, tumingin lang ako ng malalim sa mga mata ni Haring. Sa kanyang mga mata ay mayroong isang maliit na pagkabahala, kahit na sinubukan niyang itago ito. Tumango ako ng bahagya, nagpanggap na tinatanggap ito, ngunit ang aking puso ay kumakabog. Habang tinitignan ko si Haring, mas lalo kong nakita ang kanyang pag-aalala sa bawat galaw niya. Umupo ako ng ilang sandali at pagkatapos ay tumayo, dahan-dahang lumakad sa pinto. Nang dumaan ako sa hagdan, bigla kong nakita ang isang kahon na gawa sa kahoy na nakalagay sa ilalim ng tea cabinet, na parang hindi sinasadya. Napansin ko na iyon ang kahon na madalas na paglagyan ni Carlos ng mga mahalagang dokumento. Ang aking puso ay kumabog ng mahina, ngunit si Haring ay nasa likuran ko. Hindi ako naglakas loob na tumigil. Paglabas ng gate, lumingon ako at nagsalita, alam kong hindi mo ako kailanman minahal, ngunit hindi ko iyan sinisisi. Gusto ko lang natandaan mo, anuman ang mangyari, ako ay nag-alaga sa iyong ama, ako ay kanyang asawa. Huwag mong kalimutan ang pagmamahal na iyon, baka isang araw ikaw mismo ang magbayad. Ang mukha ni Haring ay naging seryoso, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao, ngunit hindi siya nagsalita. Dahan-dahan akong lumayo, ang aking puso ay kumakabog pa rin.
Pag-uwi sa upahang kwarto, umupo ako sa kama, ang buong katawan ko ay nanghina. Sigurado ako na may tinatago si Haring, hindi ako maluloko ng kanyang mga mata. Mas lalo akong naniwala sa sinabi ng nurse noong isang araw. Ngunit paano ako makakakuha ng malinaw na ebidensya? Habang nag-iisip pa ako, muling nag-vibrate ang telepono, at ito pa rin ang kakaibang numero. Sa pagkakataong ito, ang mensahe ay maikli, "There are still documents in the house. Go back." Mayroon pa ring mga dokumento sa bahay. Bumalik ka. Nagulat ako at naalala ko ang kahon na gawa sa kahoy sa ilalim ng tea cabinet. Marahil iyon ang lugar kung saan nakatago ang lihim. Ang aking puso ay bumibilis ang tibok, ngunit paano ako makakabalik kung laging nagbabantay si Haring? Kinagat ko ang aking labi, nag-isip ng matagal, at sa huli ay nagkaroon ako ng isang ideya. Maghihintay ako na umalis si Haring para magtrabaho at hahanap ako ng paraan upang makapasok. Ngunit ang panganib ay napakalaki, kung mahuli ako, hindi ko alam kung makakalabas pa ako. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Patuloy na lumilitaw sa aking isipan ang imahe ng kahon na gawa sa kahoy, ang mga gamot at ang kakaibang tingin ni Haring. Sinabi ko sa aking sarili, marahil ito ang tanging pagkakataon upang malaman ang katotohanan, hindi ko ito maaaring palampasin. Bago ako pumikit sandali, muli akong tumingin sa wedding photo, at bumulong, "Mahal ko, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Kung mayroong isang tao na nanakit sa iyo, ilalabas ko ito sa liwanag." Nang umagang iyon, nang marinig ko ang tunog ng kampana ng simbahan sa malayo, nagising na ako. Sa buong gabing iyon ay nakatulog lang ako ng kaunti, ang imahe ng kahon na gawa sa kahoy na nakalatag sa ilalim ng tea cabinet, sa bahay na iyon ay malinaw na nasa aking isipan. Alam ko na hindi na ako maaaring mag-atubili pa. Mayroong isang bagay na nagtulak sa akin na bumalik, kahit na ang panganib ay maaaring nag-aabang sa anumang oras. Tumayo ako sa tabi ng bintana ng upahang kwarto, at tumingin sa labas ng malabo na langit ng umaga. Ang kalye ay tahimik, ilang mga tindero ang naghahanda ng kanilang mga paninda. Huminga ako ng malalim at sinabi sa aking sarili, "Ngayon, kailangan kong gawin ito." Kung ipagsawalang bahala ko ito, marahil ang katotohanan ay mananatiling nakabaon ng walang hanggan. Naghintay ako hanggang bandang 8 ng umaga, nang sigurado akong umalis na si Haring para magtrabaho, nagsuot ako ng e-scarf sa aking mukha, nagsuot ng isang lumang damit na may mahabang manggas upang hindi ako makilala ng mga kakilala. Sa daan, ang aking puso ay kumabog ng malakas na parang tambol. Ang gate ng bahay ay unlocked. Tumingin ako sa paligid at nakita ko na walang tao, kaya mabilis akong pumasok sa bakuran. Tahimik ang lahat, tanging ang tunog lang ng mga ibon ang naririnig sa bubong. Dahan-dahan akong naglakad, binuksan ang likuran ng pinto, ang pinto na ginamit ko noong isang araw. Sa loob, amoy mustin pa rin at amoy disinfectant na hindi pa ganap na nawawala. Dumiretso ako sa hagdan, ang aking puso ay kumakabog ng malakas, ang pawis ay nasa aking noo. Lumuhod ako at kinuha ang kahon na gawa sa kahoy mula sa ilalim ng tea cabinet. Mas mabigat ito kaysa sa inaakala ko. Ang alikabok ay makapal na nagpapatunay na hindi ito madalas na hinahawakan. Nanginginig kong binuksan ang takip. Sa loob, una ay isang folder ng mga dokumento na may kinalaman sa mga ari-arian, ang title deed ng bahay, mga dokumento ng bangko, at lalo na isang passbook na may malaking halaga na nakapangalan kay Carlos. Nilibot ko ang mga pahina at nakita ko na maraming papel ang gusot, ngunit nakatago sa loob. Nang buksan ko ito, nagulat ako, iyon ay mga resulta ng pagsusuri sa medisina, na nagsasabi na si Carlos ay ganap na malusog, at ang kanyang puso ay matatag. Ang petsa sa papel ay wala pang 1 linggo bago siya namatay. Natigilan ako, ang aking puso ay parang huminto. Kung siya ay ganap na malusog, bakit siya biglang pumanaw? Mas lalo akong naniwala sa sinabi ng nurse noong isang araw na hindi iyon walang basehan. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakagimbal na bagay. Sa ilalim ng kahon, nakita ko ang isang sulat na hindi pa tapos, ang sulat kamay ay nanginginig ngunit malinaw na sa aking asawa. Isinulat niya, "If anything unexpected happens, it might not be natural. You must be careful with Haring. I feel like he is hiding something. I don't blame him, but I'm afraid his ambition has blinded him. Protect yourself, don't trust anyone but yourself." Kung mayroong isang bagay na hindi inaasahan na mangyari, maaaring hindi iyon natural. Kailangan mong mag-ingat kay Haring. Nararamdaman ko na may tinatago siya.
Hindi ko siya sinisisi, ngunit natatakot ako na ang kanyang ambisyon ay nagpabulag sa kanya. Protektahan mo ang iyong sarili, huwag kang magtiwala sa sinuman kundi sa iyong sarili. Pagkatapos kong basahin iyon, ang aking mga mata ay lumabo at ang luha ay dumaloy. Kaya, naramdaman din niya ang panganib mula sa kanyang sariling anak. Hindi siya nakapagsalita ng lahat, nag-iwan lang siya ng ilang salita na parang isang huling paalam. Niyakap ko ang sulat sa aking dibdib, sumikip ang aking puso. Mahal ko, kaya pala nag-alala ka para sa akin hanggang sa huling sandali. Habang nakaupo pa ako, narinig ko ang tunog mula sa labas ng gate. Sumikip ang aking puso at mabilis kong nilagay ang lahat ng dokumento sa bag na dala ko. Isinara ko ang kahon, ibinalik ito sa lumang lugar at mabilis na tumakbo sa likuran ng pinto. Ngunit pagdating ko sa bakuran, narinig ko ang boses ni Haring, "Sino ang nasa loob?" Natigilan ako, ang buong katawan ko ay nanlamig. Ang kanyang mga yabag ay mabilis at nagtago ako sa isang sulok sa likod ng halaman. Binuksan ni Haring ang gate at pumasok, may dala siyang isang shopping bag. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mukha ay seryoso, malinaw na may narinig siyang ingay. Pinigil ko ang aking hininga, nagdasal na sana ay hindi niya ako makita. Pagkatapos ng ilang sandali, dumiretso si Haring sa bahay. Hinintay ko siyang mawala, at mabilis akong umalis, ang aking puso ay kumakabog ng malakas, ang aking mga kamay at paa ay nanghina. Nakatakas ako, ngunit ang takot ay nanatili pa rin. Pag-uwi sa upahang kwarto, isinara ko ng mahigpit ang pinto, at nilabas ang lahat ng dokumento sa mesa. Ang mga ebidensya ay napakalinaw na. Si Carlos ay malusog, kaya ang kanyang biglaang pagkamatay ay hindi normal. Idagdag pa ang sulat mula sa kanya, wala nang pagdududa pa. Kung makakakuha ako ng resulta ng pagsusuri sa gamot, magiging malinaw ang lahat. Ngunit alam ko rin, kung ang lahat ay malalantad, hindi ako hahayaan ni Haring. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog, pagod at nanghina, sa aking isipan ay lumilitaw ang imahe ni Carlos na nakangiti at ang malamig na mga mata ni Haring. Niyakap ko ang sulat at mahina akong bumulong, "Mahal ko, hindi ako susuko." Nang pumikit ako, muling nag-vibrate ang telepono. Ito pa rin ang kakaibang numero, ang mensahe sa pagkakataong ito ay mas mahaba, "The documents you hold are the key. Don't let Haring know. Another person is also involved, be careful. Ang mga dokumento na hawak mo ay ang susi. Huwag mong ipaalam kay Haring. Mayroong ibang tao rin na nasasangkot, mag-ingat ka." Umupo ako, ang buong katawan ko ay nanginginig. Kaya hindi lang si Haring, mayroon pang ibang tao sa likod nito. Sino ang naglakas loob na saktan si Carlos at ano ang kanilang huling layunin? Sa maliit na upahang kwarto, ang dilim ay madilim, naramdaman ko na parang nakatayo ako sa harap ng isang makapal na fog, natatakot ngunit kailangan kong sumulong. Ang daan upang malaman ang katotohanan ay ngayon ay higit pa sa inaakala ko. Ngunit wala na akong daan pabalik. Hawak ko na ang maraming lihim at alam ko na sa sandaling pumasok ako, dalawa lang ang pagpipilian ko, ilantad ang lahat o ibaon ang katotohanan sa dilim. Umupo ako ng matagal sa mabigat na kahoy na mesa sa upahang kwarto. Sa harap ko ay nakalatag ang lahat ng mga dokumento na kinuha ko mula sa kahon na gawa sa kahoy sa lumang bahay. Ang malabong dilaw na ilaw ay tumama sa bawat nanginginig na sulat kamay ni Carlos sa sulat na hindi pa tapos. Ang maikling mga salita ay mabigat na parang 1,000 kilo, "You must be careful with Haring. Kailangan mong mag-ingat kay Haring." Paulit-ulit ko itong binasa, sumikip ang aking dibdib, at muling dumaloy ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang dahil sa pagmamahal sa kanya, kundi dahil sa galit na nagsisimulang umagos sa aking puso. Alam ko na hindi ko maaaring itago lang ang mga ebidensyang ito sa upahang kwarto. Kailangan kong gawin itong isang bagay na may tunay na halaga sa mata ng batas. Naalala ko ang gamot na nakuha ko noong isang araw. Tulad ng sinabi ng doktor, ang dami ay maaaring maging sanhi ng acute heart failure sa mga matatanda. Ngunit hindi pa yon sapat. Kailangan ko ng isang opisyal na resulta ng pagsusuri, may seal, may signature, upang maibigay sa hustisya. Kinaumagahan, maaga akong gumising. Pagkatapos ng isang gabi ng pag-iisip, nagpasya akong pumunta sa City's Pharmaceutical Testing Center. Binalot ko ng maayos ang bag ng gamot sa ilang layer ng papel at inilagay ito sa isang tela. Sa daan, ang aking puso ay kumakabog, ang bawat hakbang ay parang tumatapak sa mga tinik. Natatakot ako na baka may sumubaybay sa akin, natatakot na bigla na lang lumitaw si Haring.
Patuloy akong lumingon sa likuran, ang aking puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang daan na pinili ko ay hindi ko na maaaring balikan. Pagdating sa lugar, nakilala ko ang isang babaeng empleyado. Nag-alinlangan ako na nagsinungaling na ito ay gamot na nakuha ng isang kakilala, at hindi niya alam kung saan galing, gusto lang nasuriin kung ligtas. Kinuha niya ito, at nagbigay ng e-appointment slip, magkakaroon ng resulta pagkatapos ng 1 linggo. Iwanan ang iyong numero, tatawagan ka namin kapag mayroon na. Tumango ako, naramdaman ko ang paggaan ng loob at pagbigat ng puso sa parehong oras. 1 linggo, sapat na oras upang magbago ang lahat. Ngunit hindi bababasa, gumawa ako ng isang mahalagang hakbang. Nang hapong iyon, habang nakaupo ako sa upahang kwarto, nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula sa pamilyar na kakaibang numero, "You have done well. But beware, Haring is not the only one. There is another with a much bigger ambition." Tama ang ginawa mo. Ngunit mag-ingat ka, hindi lang si Haring. Mayroong isa pa sa likod na may mas malaking ambisyon. Natigilan ako, mahigpit na hinawakan ang telepono. Sino ang ibang tao? Sa aking isipan, lumitaw ang imahe ng isang lola, ang dating asawa ni Carlos, ang tunay na ina ni Haring. Narinig ko ang ilang chismis na pagkatapos niyang mamatay, nakilala at pinakasalan ako ni Carlos. Ngunit totoo ba na namatay siya dahil sa sakit? Bakit nitong mga nakaraang araw ay madalas kong nakikita si Haring na tahimik na nakikipag-usap sa telepono, ang kanyang mukha ay tense, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mas malaking galit sa akin. Nagsimula akong manginig, iniisip ang posibilidad na ang pagkamatay ni Carlos ay hindi lang dahil kay Haring, kundi mayroong ibang tao na nag-uutos. Nang gabing iyon hindi ako naglakas loob na patayin ang ilaw. Umupo ako, yakap ang wedding photo, bumulong, "Mahal ko, gaano karami pa ang lihim na nakatago sa bahay na ito? Bakit ang pamilya ay nagiging kaaway?" Ang luha ay dumaloy, ang pag-iisa ay nagpabigat sa akin, ngunit sa aking puso, isang matatag na kalooban ang dahan-dahang nabuo. Hindi ko maaaring hayaan na matago ang katotohanan na ito. Hindi ko maaaring hayaan na ang pag-ibig at pagkamatay niya ay mailibing. Kinaumagahan, nagpasya akong magtanong kay Haring. Alam ko na siya ay maingat, ngunit marahil ay maaari kong subukan ang kanyang reaksyon. Tumawag ako, sinubukan kong maging kalmado ang aking boses. "Haring, noong isang araw ay pumunta ako sa bahay at nakita ko sa kahon na gawa sa kahoy na mayroong maraming dokumento. Maaari ko bang makuha ang ilan para sa alaala?" Ang kabilang linya ay nanahimik sandali at pagkatapos ay galit na nagsalita si Haring. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang maghanap? Huwag mong hawakan ang mga gamit ni Itay. Iyan ay akin." Malinaw kong narinig ang pagkagulat at galit sa kanyang boses. Umiti ako ng mapait. Malinaw na may tinatago si Haring. Lumambot ang aking boses, "Wala akong masamang intensyon, gusto ko lang na magtago ng ilang alaala. Kung hindi ka pumapayag, ayos lang." Pinatay ko ang telepono, ang aking puso ay mas lalo pang bumigat. Ang reaksyon na yon ay mas nagpatiyak sa akin na nasa tamang daan ako. Ngunit sa parehong oras, naintindihan ko rin na mas lalo akong lumalapit sa panganib. Hindi ako hahayaan ni Haring na manahimik kapag nalaman niya na hindi ako sumuko. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik ako sa upahang kwarto at nakita ko na ang lock ng pinto ay may mga tanda ng pag-uusisa. Natigilan ako, ang aking puso ay nahulog. Mabilis akong pumasok, binuksan ang aking maleta, ang sobre na may sulat mula kay Carlos ay wala na. Umupo ako sa silya, ang buong katawan ko ay nanginginig. Malinaw na mayroong isang tao na pumasok at kinuha ito. Ngunit ang kakaiba ay ang key folder ng mga resulta ng pagsusuri ay naroon pa rin, tanging ang sulat lang ang nawawala. Nanginginig akong hinawakan ang aking ulo. Ang sulat na iyon ay ang pinakamahalagang ebidensya, at iyon ay ang kanyang huling paalam. Sino ang kumuha nito? Si Haring ba o ibang tao? Bigla kong naalala ang mensahe noong isang araw, "Another person is also involved." Mayroong ibang tao rin na nasasangkot. Kaya ang taong iyon ay nagsimula ng gumawa ng aksyon. Nang gabing iyon, umupo ako ng mag-isa sa dilim. Sa labas ay umuulan muli, niyakap ko ang aking balikat, bumulong sa aking sarili, "Huwag kang bumagsak, mayroon ka pang resulta ng pagsusuri sa gamot, mayroon ka pang mga dokumento sa ospital, kailangan mo itong itago ng mahigpit." Nagpasya akong makipagkita muli sa nurse. Siya ay isang mahalagang iling, maaaring alam niya ang mas marami pa sa kanyang sinabi.
Kailangan kong magtanong ng malinaw, sino pa ang nasasangkot maliban kay Haring? Kinaumagahan, bumalik ako sa lumang istasyon ng bus, kung saan siya ay dating nakikipagkita. Ang kapaligiran ay tahimik pa rin, tanging ang hangin lang ang umihip. Naghintay ako ng higit sa kalahating oras, at sa wakas ay lumitaw ang kanyang anino mula sa malayo. Nakasuot pa rin siya ng lumang jacket, ang sombrero ay nakatakip sa kanyang mukha. Umupo siya sa tabi ko, humihina ng malalim. Alam ko na babalik ka. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay, ang aking boses ay nanginginig. Sabihin mo sa akin, bukod kay Haring, sino pa ang nasa likod nito? Tumingin ang babae sa paligid, ang kanyang boses ay lumambot. Hindi ako sigurado, ngunit narinig ko noong araw na yon nang pumirma si Haring sa mga dokumento ng paglabas sa ospital, mayroong isang kakaibang babae na kasama niya. Nag-uusap sila at binanggit nila ang tungkol sa mga ari-arian. Ang babaeng iyon ay mukhang napakapamilyar kay Haring. Natigilan ako. Ang babaeng pamilyar kay Haring ni. Sino pa kung hindi ang kanyang sariling ina? Ngunit matagal na siyang namatay. O ibang kamag-anak. Tumingin sa akin ang nurse, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, kailangan mong maging lubhang maingat. Kung naglakas loob silang saktan si Carlos, hindi ka rin ligtas. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng balahibo sa akin, ngunit sa aking puso ay mayroong isang apoy ng determinasyon. Hindi na ako maaaring umatras. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan, kahit na ang daan na ito ay magdadala sa akin sa panganib. Nang gabing iyon, pag-uwi sa upahang kwarto, umupo ako sa bintana at tumingin sa labas ng malakas na ulan, biglang naramdaman ko ang isang premonition. Ang daan sa hinaharap ay hindi lang isang labanan sa pagitan ko at ni Haring, kundi pati na rin isang paghaharap sa isang mas malalim, mas madilim na puwersa na hindi ko pa matukoy ang pangalan. Sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong maghintay hanggang sa makakuha ako ng resulta ng pagsusuri sa gamot, iyon ang magiging susi na magbubukas ng lahat. At sa sandaling iyon, sinuman siya, si Haring o ibang tao, hindi na nila maitatago ang katotohanan. Isang mahabang linggo ang lumipas na parang isang taon. Sa bawat araw, nabubuhay ako sa pag-aalala, naghihintay ng mensahe mula sa testing center. Sa bawat gabi, umuupo ako sa tabi ng pader, ang aking mga mata ay nakatingin sa telepono sa mesa, ang aking puso ay nagnanais at natatakot sa parehong oras. Natatakot ako na ang resulta ay magpapatunay sa aking mga pag-aalala, na si Carlos, ang aking mabait na asawa, ay namatay hindi dahil sa sakit kundi dahil sa kamay ng isang mahal sa buhay. Ngunit umaasa din ako na malalantad ang katotohanan upang hindi na ako mabuhay sa pagdududa. Nang umagang iyon, habang umiinom ako ng tubig, biglang tumunog ang telepono. Ang aking puso ay kumabog ng malakas, ang screen ay nagpakita ng numero ng testing center. Mabilis akong sumagot, ang aking boses ay nanginginig, "Hello, ako po ito." Sa kabilang linya ay ang boses ng isang empleyado na kalmado, ngunit seryoso, mayroon na kaming resulta ng gamot na iyong ipinadala. Ang resulta ay nagpapakita na ang gamot ay mayroong cardiac inhibitor. Kung ito ay itinuturok ng madalas, ito ay magiging sanhi ng acute heart failure. Ang dami sa label ay hindi angkop para sa mga matatanda. Ang gumagamit ay madaling mamatay. Gusto mo bang pumunta at kunin ang opisyal na resulta? Natigilan ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang martilyo na tumama sa aking puso. Kaya totoo nga. Hindi namatay si Carlos sa natural na paraan. Siya ay nilason ng dahan-dahan sa pamamagitan ng mga injection na yon. Nanginginig ang aking kamay, ang luha ay dumaloy. Sinubukan kong pigilan ang aking boses, punta ako agad. Pakitago ang opisyal na resulta, iyon ay napakahalagang ebidensya. Mabilis akong nagpalit ng damit, tumakbo sa kalye. Nang hawakan ko ang papel na may pulang seal, ang aking puso ay kumakabog. Ang lahat ng mga araw ng pagdududa, ang lahat ng mga gabi ng pag-aalala, ay ngayon ay naging katotohanan. Ngunit hindi ako naramdaman na gumaan, sa halip ang sakit ay mas malalim. Nanginginig akong bumulong, "Mahal ko, sinaktan ka nga nila." Sa daan pa uwi, naramdaman ko na may sumusunod sa akin. Bawat hakbang ko, may narinig akong mabilis na yabag sa likuran ko. Mabilis akong tumingin sa salamin sa gilid ng kalye, at nakita ko ang anino ng isang babae na nakasuot ng mahabang jacket, may malaking sombrero, na tahimik na sumusunod sa akin. Sinubukan kong maging kalmado, lumiko sa isang maliit na eskinita at naglakad ng paliko-liko. Nang lumingon ako, nawala na ang anino, ngunit nanginginig pa rin ako.
Malinaw na hindi lang si Haring, mayroon pang ibang tao na nanonood sa bawat galaw ko. Pag-uwi sa upahang kwarto, isinara ko ng mahigpit ang pinto at nilabas ang opisyal na resulta. Ang mga salita ay malinaw na nagsasabi na ang gamot ay may lason na maaaring maging sanhi ng kamatayan. Iyon ang pinakamahalagang ebidensya na mayroon ako. Umupo ako, tinitingnan ito ng matagal, naramdaman ko ang pagmamahal at galit. Sa aking isipan, umalingaw-ngaw ang mga salita ng nurse noong isang araw, mayroong isang kakaibang babae na kasama ni Haring. Sino ang babaeng iyon? Naalala ko ang mga mata ni Christina, ang pinsan ni Haring, na madalas na pumunta sa bahay noong nabubuhay pa si Carlos. Siya ay isang matalinong babae, may kasakiman, at laging nagtatanong tungkol sa mga ari-arian. Nagdududa ako, marahil siya ang taong iyon sa dilim. Ngunit hindi ko rin isinasantabi ang posibilidad na mayroon pang ibang tao. Nang gabing iyon, umupo ako, yakap ang wedding photo, umiiyak, mahal ko, hawak ko na ang katotohanan, ngunit ano ang gagawin ko? Kung ibibigay ko ito sa pulis, sapat ba ang ebidensya upang kumilos sila, o ituturing lang nila itong pagdududa ng isang balo? Ang luha ay dumaloy, ngunit sa aking puso ay nagsimula ang isang apoy ng determinasyon. Hindi ko hahayaan na umalis siya ng walang hustisya. Pupunta ako hanggang sa dulo kahit na kailangan kong harapin ang panganib. Kinaumagahan, nagpa siya akong bumalik sa lumang bahay. Sa isa pang pagkakataon, gusto kong subaybayan si Haring, gusto kong malaman kung ano ang relasyon niya sa babaeng iyon. Tumayo ako sa kanto. At tulad ng inaasahan, pagkatapos ng ilang sandali, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng elegant na damit na pumasok sa bahay. Ang kanyang tindig ay pamilyar, ang kanyang buhok ay nakatali, at ang kanyang mga hakbang ay matatag. Napansin ko na siya si Christina, ang pinsan ni Haring. Ang eksenang iyon ay nagpasikip sa aking dibdib. Nagkita sila sa harap, hindi sila nagtatago. Tahimik akong sumubaybay, nakatayo sa likod ng pader, nakikinig. Narinig ko ang kanilang mga boses, huwag kang mag-alala, tapos na ang lahat. Kailangan lang nating paalisin ang babaeng iyon, at ang bahay at ang passbook ay magiging atin. Ang boses ni Haring ay puno ng tensyon. Sumagot ang babae, ang kanyang boses ay mapait, kailangan mong tandaan, kung wala ako sa likod mo, hindi mo kailanman nagawa yan. Huwag mong kalimutan ang bahagi ko sa mga ari-arian na yon. Nang marinig ko yon, ang aking puso ay parang hihinto. Ang lahat ay malinaw na. Hindi lang si Haring, kundi si Christina ang utak sa likod nito, na nag-uutos sa lahat. Mahigpit kong hinawakan ang aking mga kamay, ang luha ay dumaloy sa aking pisngi. Ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa inaakala ko. Nanginginig akong umalis, ang aking mga hakbang ay hindi matatag na parang isang taong nawalan ng kaluluwa. Sa aking isipan, umalingaw-ngaw ang sinabi ni Carlos sa sulat, hindi ko siya sinisisi, ngunit natatakot ako na ang kanyang ambisyon ay nagpabulag sa kanya. Kaya pala ang ambisyon na yon ay hindi lang kay Haring kundi pati na rin sa plano ng ibang tao. Pag-uwi sa upahang kwarto, umupo ako ng tulala sa loob ng mahabang panahon. Alam ko na ngayon ay mayroon na akong 2 piraso, ang resulta ng pagsusuri sa gamot at ang pakikipag-usap na narinig ko sa pagitan ni Haring at ni Christina. Ngunit wala pa akong audio recording, wala akong pictures. Kailangan ko ng mas tiyak na ebidensya. Sa aking puso, naramdaman ko ang galit at sakit. Ang anak na pinalaki ni Carlos ay nakipagtulungan sa kanyang pinsan upang saktan ang kanyang sariling ama. At ako, ang mabait na asawa na nasa tabi niya, ay itinapon na parang basura. Nang gabing iyon, umupo ako sa bintana, tinitingnan ang puting ulan, bumulong, mahal ko, ang daan na pupuntahan ko ay magiging puno ng panganib, ngunit ipinapangako ko, ilalabas ko ang katotohanan na ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi na ako natatakot. Hindi na ako ang balo na nakaupo sa upahang kwarto, umiiyak dahil sa pagpapalayas. Nagiging iba ako, mas matapang, mas matatag, dahil mayroon akong isang key vow na ilantad ang katotohanan ng pagkamatay ng aking asawa. Mula nang marinig ko ang pakikipag-usap sa pagitan ni Haring at ni Christina, hindi na ako mapayapa. Ang mga salita nila ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan, ang bawat salita ay parang isang patalim na humiwa sa aking puso. Just get rid of her, and the house and the savings account will be ours. Paalisin lang siya, at ang bahay at ang passbook ay magiging atin. Dati ay umaasa ako na kahit na ang katotohanan ay malupit, ito ay matatapos lang kay Haring, isang anak na naliligaw ng landas. Ngunit hindi, ngayon ay alam ko na sa likod niya ay may mas masama pang tao, si Christina,
ang babaeng itinuring kong kamag-anak. Ang sakit ay nagpahirap sa aking paghinga, ngunit habang mas masakit, mas lalo akong naging determinado na ilantad ang lahat. Sinabi ko sa aking sarili, kung ang tanging mayroon ako ay ang aking mga salita, walang maniniwala sa akin. Iisipin nila na yon ay isang false accusation ng isang balo na may sakit sa puso. Kailangan ko ng ebidensya na hindi maaaring tanggihan. At upang magkaroon ako niyan, kailangan kong isugal ang aking buhay upang i-record ang kanilang buong plano. Nang gabing iyon, umupo ako sa lumang mesa, binuksan ang aking telepono, sinubukan ang recording feature. Nanginginig ang aking mga daliri, ngunit ang aking mga mata ay matatag. Alam ko na ito lang ang paraan upang mailantad ang katotohanan, ngunit sa parehong oras na intindihan ko rin na inilalagay ko ang aking sarili sa panganib. Kung malalaman ni Haring at ni Christina, marahil ay hindi na ako makakabalik pa. Kinaumagahan, pumunta ako sa flea market, bumili ng isang maliit na voice recorder, na kalahati lang ng aking palad. Maingat kong itinago ito sa aking jacket, at nagsanay ako sa pinakamabilis na paraan upang i-on at i-off ito. Paulit-ulit kong ginawa ang bawat galaw dahil ang isang segundo ng pag-aalinlangan ay maaaring maging sanhi ng aking kamatayan. Alam ko na upang makakuha ng ebidensya, kailangan ko muling bumalik sa lumang bahay. Naghintay ako ng may pasensya hanggang hapon. Nang makita ko na muling lumitaw si Christina, tahimik akong sumubaybay. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas, ang pawis ay nasa aking likod. Tumayo ako sa labas ng gate at narinig ko ang kanilang pakikipag-usap sa sala. Ang aking kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ang voice recorder. Inilagay ko ito malapit sa pader, nagdarasal na sana ay makuha nito ang tunog. Sa pamamagitan ng siwang ng pinto, ang boses ni Haring ay naririnig na puno ng pag-aalala. Sigurado ka ba na ayos ang lahat? Nakikita ko ang babaeng iyon na madalas na lumilitaw sa paligid. Natatakot ako na may alam na siya. Ang boses ni Christina ay sumagot ng malamig, huwag kang mag-alala, mayroon akong mga taong nanonood sa kanya. Kung susubukan pa niya na mag-imbestiga, kailangan nating kumilos ng mabilis, hindi natin siya maaaring hayaan na mabuhay at sirain ang plano. Nang marinig ko yon, ang aking dugo ay parang nagyelo. Kailangan kong kumagat ng mahigpit sa aking labi upang hindi ako makagawa ng ingay. Hindi lang nila sinaktan si Carlos, kundi pati na rin ang aking buhay. Ang bawat salita ni Christina ay isang malinaw na ebidensya ng kanyang pagiging walang puso at kasamaan. Tumayo ako ng tahimik sa loob ng halos kalahating oras, hanggang sa nagbago ang kanilang pakikipag-usap sa mga walang kabuluhan na bagay, at pagkatapos ay nanginginig akong yumuko upang kunin ang voice recorder. Mabilis kong pinatay at itinago sa aking jacket. Mabilis akong lumabas ng eskinita, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Pag-uwi sa upahang kwarto, agad kong binuksan ang i-audio. Ang kanilang mga boses ay malinaw, ang bawat salita. Ang bawat pangungusap ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa aking puso. Umupo ako ng tahimik, ang luha ay dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang iyon sakit kundi lakas din. Alam ko na mayroon na akong ebidensya na sapat upang ilantad sila, ngunit sa parehong oras, naintindihan ko rin ng mas malinaw kaysa kailanman. Mula sa sandaling ito, naging thorn in their side, ako at ang kamatayan ay maaaring nag-aabang sa akin sa anumang oras. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa tabi ng aming wedding photo, mahina akong bumulong, mahal ko, sa wakas ay mayroon na akong ebidensya, ngunit ang daan na pupuntahan ko ay magiging mahirap. Hindi nila ako hahayaan na maging payapa. Pakisamahan niyo ako upang maging matapang na pumunta hanggang sa dulo. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono, ito pa rin ang pamilyar na kakaibang numero. Ang mensahe sa pagkakataong ito ay maikli, "You have done very well, but don't rush. Let me guide you. Napakagaling mo, ngunit huwag kang magmadali, hayaan mong gabayan kita." Tiningnan ko ang screen, ang aking puso ay nanginginig at mayroong isang maliit na pag-asa. Sino ang estranghero na yon? Bakit niya laging alam ang bawat galaw ko? Kaibigan ba o kaaway? Nag-isip ako ng matagal. Kung kaaway, hindi niya ako ililigtas mula sa simula sa pamamagitan ng mga babalang mensahe. Ngunit kung kaibigan, bakit hindi siya nagpapakita, nagtatago lang sa dilim? Ang tanong na iyon ay nagpahirap sa aking pagtulog sa buong gabi, ngunit sa huli, sinabi ko sa aking sarili na sinuman siya, ang katotohanan ay napakalinaw na sa aking mga kamay, hindi ako susuko.
Kinaumagahan, habang bumibili ako ng ilang pagkain sa palengke, bigla akong nakakita ng isang pamilyar na anino. Nagulat ako at napansin na yon ang babaeng may mahabang jacket, may malaking sombrero na sumubaybay sa akin noong nakuha ko ang resulta ng pagsusuri. Mabilis akong sumubaybay sa kanya. Mabilis siyang lumakad sa ilang mga eskinita, at sa wakas ay tumigil sa harap ng isang maliit na coffee shop. Nakita ko siyang tinanggal ang kanyang sombrero at ang aking puso ay biglang napigil. Ang babae ay hindi estranghero, siya si Elena, ang tunay na kapatid ni Carlos, ang taong malapit sa akin noong bagong kasal pa lang ako. Si Elena ay dating mabait at hindi masyadong nagsasalita, at pagkatapos ay hindi na kami madalas na nagkikita dahil sa mga problema sa pamilya. Bakit siya sumusubaybay sa akin ngayon? Tumayo ako ng tahimik, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Si Elena ba ang estranghero na nagpapadala sa akin ng mga mensahe sa buong panahon? Kung totoo yon, bakit siya nagtatago? At kung talagang gusto niya akong tulungan, marahil ay tinatakot din siya ng ibang tao. Naalala ko ang kanyang mga mata sa ilalim ng malaking sombrero sa coffee shop na may kaunting pag-aalala at hindi maipaliwanag na misteryo. Kinaumagahan, nagpasya ako na hindi na ako maaaring mag-atubili pa. Pumunta ako sa lumang i-address ni Elena na nakasulat sa notebook ni Carlos. Iyon ay isang maliit na bahay na matatagpuan sa isang maliit na eskinita. Ang mga pader ay natanggal na at ang bubong ay sira. Tumayo ako sa harap ng gate sa loob ng mahabang panahon, ang aking puso ay puno ng pag-aalala at kumatok ako ng mahina. Ang tahol ng aso ay umalingaw-ngaw at pagkatapos ay ang pinto ay bumukas. Si Elena nga. Nagulat siya nang makita ako at mabilis niya akong hinila papasok, isinara ang pinto. Ang kanyang mukha ay malinaw na puno ng tensyon, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa paligid na parang natatakot na mayroong sumusunod sa akin. Tumayo ako ng tahimik, hinintay siya na magsalita, at sa huli ay bumuntong hininga siya, "Ate Lani, alam ko na hahanapin niyo ako." Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sa kanyang mga mata ay nagpakita ng determinasyon. Nag-alangan akong nagtanong, "Ikaw ba ang nagpapadala sa akin ng mga mensahe mula sa simula? Ikaw ba ang nagpadala ng sobre? Ikaw ba ang nagbabala sa akin na huwag akong maniwala kay Haring?" Nanahimik si Elena sandali at pagkatapos ay tumango. Ang luha ay biglang dumaloy sa kanyang mga mata. "Opo, ako yon. Wala na akong ibang paraan. Hindi ko kayang manood na umalis ang aking kapatid nang walang sinuman ang nakakaalam." Natigilan ako. Sa loob ng maraming araw, mag-isa akong lumaban, ngayon ay nalaman ko na mayroon akong kasama. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang aking boses ay nasasakal, "Sabihin mo sa akin ang lahat, ano ba talaga ang nangyayari?" Mahigpit na hinawakan ni Elena ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Nag-usap kami ni Kuya Carlos bago siya namatay. Nagdududa siya na si Haring ay sinulsulan ni Christina. Siya ay sakim at laging nagtatanong tungkol sa bahay at sa savings account. Nag-aalala siya ngunit wala siyang ebidensya. Nagawa lang niya na hilingin sa akin na kung mayroong masamang mangyari, alagaan kita. Nang gabing namatay siya, nasa labas ako ng pasilyo ng ospital. Nakita ko si Haring at si Christina na may dalang isang kahon ng kakaibang gamot. Pagkatapos ay biglang umalis si Kuya Carlos. Gusto ko sanang magreklamo ngunit hindi ako naglakas loob dahil wala akong sapat na ebidensya. Ang tanging nagawa ko lang ay tahimik na subaybayan ka at magpadala ng mga mensahe, umaasa na maging matapang ka na hanapin ang katotohanan. Nang marinig ko yon, sumikip ang aking dibdib. Kaya si Carlos ay may premonition at si Elena ay nagtaka sa panganib upang tahimik na protektahan ako. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay, ang luha ay dumaloy. "Elena, mayroon na akong ebidensya. Ito ang resulta ng pagsusuri sa gamot, ang resulta ng pagsusuri sa kalusugan at ang i-audio recording ng pakikipag-usap ni Haring kay Christina. Ngunit natatakot ako na saktan nila ako bago pa man malantad ang katotohanan." Tumingin sa akin si Elena, ang kanyang mukha ay seryoso. "Hindi ka nag-iisa, sasama ako sayo. Mayroon pa akong isang piraso ng papel. Ang kopya ng e-file ng nurse na ibinigay sa akin noong araw na yon, na nagsasabi na ang gamot ay naipasok sa ospital, ngunit hindi ito ang gamot na dinala ni Haring. Iyon din ay isang ebidensya." Tiningnan ko siya, ang aking puso ay puno ng emosyon at pasasalamat. Pagkatapos ng maraming araw ng kawalan ng pag-asa, sa wakas ay nakahanap ako ng isang tunay na ally.
Mahina akong tumango, ang aking boses ay nasasakal. Salamat, Elena. Dahil sa'yo, hindi na ako nag-iisa. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng determinasyon. Ngunit kailangan mong maging lubhang maingat. Si Haring at si Christina ay hindi simple, natatakot ako na mayroon pa silang iba na sumusuporta sa kanila. Kailangan nating gawin ang bawat hakbang ng matatag, hindi tayo maaaring magmadali. Tumango ako, naintindihan ko ang bawat salita niya. Ang katotohanan ay nasa harap na namin, ngunit ang daan tungo sa hustisya ay puno pa rin ng panganib. Kung magkakamali kami, ako at si Elena ay maaaring magbayad. Umupo kami ng matagal, pinag-usapan ang mga gagawin. Pinayuhan ako ni Elena na pansamantalang itago ang lahat ng ebidensya sa isang ligtas na lugar at huwag na itong itago sa upahang kwarto dahil madaling pasukin. Sumunod ako, nagpasya na ipadala ito sa isang matalik na kaibigan na nasa malayo. Sa ganitong paraan, kahit na may masamang mangyari sa akin, ang katotohanan ay mananatili pa rin. Nang dumilim, umalis ako sa bahay ni Elena. Paglabas ko sa maliit na eskinita, sa aking puso ay naramdaman ko ang paggaan at isang bagong paniniwala. Hindi na ako ang nag-iisa na lumalaban sa dilim. Ngayon, mayroon na akong kasama at naniniwala ako na si Carlos, na saan man siya, ay nakangiti dahil nakita niya na ang dalawang babae na mahal niya ay magkasama upang hanapin ang hustisya para sa kanya. Nang gabing iyon pag-uwi ko sa upahang kwarto, umupo ako sa tabi ng wedding photo. Mahina kong hinaplos ang kanyang mabait na mukha, bumulong, mahal ko, kasama ko na si Elena. Magkasama naming pupuntahan ang dulo. Magpahinga ka ng payapa at pakigabayan kami upang magkaroon ng lakas na ilantad ang lahat. Sa labas ay umuulan muli, ang bawat patak ay parang isang paalala. Mahigpit kong hinawakan ang voice recorder sa aking kamay, ang aking puso ay mas matatag kaysa kailanman. Kahit na may bagyo sa hinaharap, kailangan ko pa ring lumakad. Para kay Carlos, para sa katotohanan. Mula nang makilala ko si Elena, naramdaman ko na parang nabawasan ang kalahati ng aking bigat. Pagkatapos ng maraming araw ng pag-aalala, sa wakas ay mayroon na akong kasama. Ang pakiramdam na hindi na nag-iisa ay nagbigay sa akin ng bagong lakas, ang aking mga mata ay biglang naging mas maliwanag, at ang aking mga hakbang ay naging mas matatag. Ngunit sa parehong oras, mas lalo kong naintindihan. Ang laban sa hinaharap ay totoo at kailangan naming maghanda ng mabuti kung ayaw naming mahulog sa trap ni Haring at ni Christina. Nang hapong iyon, umupo kami ni Elena sa kanyang maliit na kusina. Ang tunog ng key fan ay naririnig, ang amoy ng tsaa ay nakaka-relax. Inilabas namin ang lahat ng mga dokumento, ang resulta ng pagsusuri, at ang audio recording sa mesa. Maingat na inayos ni Elena ang bawat bagay, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa bawat papel. Nakita ko sa kanyang mukha ang sakit at determinasyon. Ate Lani, ang boses ni Elena ay malalim, ang mga bagay na ito ay sapat na upang patunayan na ang pagkamatay ni Kuya Carlos ay hindi natural. Ngunit kung ibibigay natin ito sa pulis ng diretsyo, natatakot ako na hindi sila agad nakikilos. Si Haring at si Christina ay maaaring maghanap ng paraan upang tanggihan ito at magtago ng mga ebidensya. Tumango ako, gulong-gulo ang aking puso. Ganoon din ang iniisip ko. Kailangan nating maging sigurado, kailangan nating magdagdag ng ebidensya o hindi bababa sa magkaroon ng plano na ibigay ang mga bagay na ito sa mga otoridad bago pa sila gumawa ng masamang bagay. Tumingin sa akin si Elena, ang kanyang boses ay matatag, mayroon akong isang lumang kaibigan sa industriya na mapagkakatiwalaan. Kung ibibigay natin ito sa kanya ng diretsyo, mas magiging ligtas, ngunit ang mahalaga ay dapat nating panatilihing lihim hanggang sa huling sandali. Nag-usap kami ng matagal, at sa huli ay nagpasya kami na hatiin ang ebidensya, kalahati ay sa akin, kalahati ay kay Elena. Sa ganitong paraan, kung may mangyari sa isa sa amin, ang isa ay magpapatuloy. Dinala ko ang audio recording at ang resulta ng pagsusuri, at si Elena ay nagtago ng resulta ng pagsusuri sa kalusugan at ang kopya ng key file sa ospital. Ngunit ang pinaka-ikinababahala ko ay ang mga mata ni Haring nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos kong pumunta sa bahay, naramdaman ko na nagsimula na siyang magduda. Kahapon ay nakita ko pa ang isang anino na gumagala malapit sa upahang kwarto sa gabi. Pinigil ko ang aking hininga sa likod ng pinto, narinig ko ang mga yapak na gumagala sa paligid na parang naghahanap. Malinaw na may naramdaman si Haring at si Christina na mayroon kaming hawak na isang bagay. Sinabi ko kay Elena ang tungkol dito.
Sumimangot siya, hindi na tayo maaaring mag-aksaya ng oras. Habang mas matagal, mas nasa panganib tayo. Makikipag-ugnayan ako sa aking kaibigan, at mag-a-appointment kami ng isang tiyak na araw upang ibigay ang lahat ng ebidensya. Ngunit mula ngayon hanggang sa araw na yon, kailangan mong maging lubhang maingat. Tumingin ako sa kanya at tumango ng bahagya. Sa aking puso ay naramdaman ko ang isang malabong takot, ngunit mayroon din akong paniniwala. Nakapaglakbay na kami ng malayo, hindi na kami maaaring bumalik. Nang gabing iyon, muli kong niyakap ang wedding photo ni Carlos. Bumulong ako sa gitna ng aking luha, mahal ko, malapit na akong magtagumpay. Ilalabas ko ang katotohanan sa liwanag upang maging payapa ka. Ngunit sana ay gabayan mo ako at si Elena, dahil alam ko na hindi sila madaling magpapatalo. Pagkatapos ng ilang araw, sinabi ni Elena na pumayag ang kanyang kaibigan na makipagkita sa amin sa isang coffee shop sa gilid ng lungsod, kung saan walang masyadong tao. Nagkasundo kami na dalhin ang lahat ng ebidensya doon. Ang araw ng pagkikita ay sa Sabado, 3 araw na lang. Nang marinig ko ang sinabi niya, ang aking puso ay gumaan at sumikip sa parehong oras. 3 maikling araw na maaari ring maging pinakamahabang 3 araw sa aking buhay. Mula noong araw na yon, malinaw kong naramdaman na may sumusunod sa akin. Sa palengke, sa paglalakad, kahit nasa kanto, laging may isang anino ng isang lalaki na nakatayo sa malayo, may hawak na telepono, nagpapanggap na naninigarilyo. Sa bawat oras na ganoon, nagpapanggap akong hindi ko alam, ngunit ang aking puso ay kumakabog. Naiintindihan ko na si Haring at si Christina ay hindi na naniniwala sa aking katahimikan. Nagsimula na silang sumubaybay, naghihintay ng pagkakataon. Isang gabi, nang kakatapos ko lang dumating sa upahang kwarto, ang bintana ay gumawa ng isang maliit na ingay na parang mayroong humawak dito. Nagulat ako at mabilis na pinatay ang ilaw, tahimik na lumapit. Ang anino ng isang tao ay lumitaw sa labas at pagkatapos ay nawala. Nanginginig ako, ngunit sa kabutihang palad ay nag-ingat ako. Mabilis kong kinuha ang lahat ng mga dokumento at dinala ito kay Elena ng gabing iyon. Itinago ko lang ang kopya ng resulta ng pagsusuri at isang EESC na may audio recording. Inisip ko na kung ang taong iyon ay papasok, wala silang makukuha na mahalaga. Nang gabing iyon, umupo kami ni Elena, ang ilaw ng lampara ay malabo, ang hangin ay umiihip sa siwang. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang aking kamay, ang kanyang boses ay matatag, Ate Lani, hindi tayo dapat matakot. Habang mas masama ang mga masasamang tao, mas kailangan nating maging matapang. Si Kuya Carlos ay tiyak na nanonood sa atin. Tumango ako, ang aking mga mata ay puno ng luha. Sa aking puso, ang galit kay Haring at kay Christina ay mas lalong naging mainit. Ang isa ay ang sariling anak, ang isa ay malapit na kamag-anak, ngunit sinaktan nila ang kanilang sariling dugo. Nang 2 araw na lang bago ang aming appointment, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Kakalabas ko lang sa palengke nang biglang may humila sa aking kamay at tinulak ako sa pader. Nagpanik ako at lumingon, nakita ko ang isang estranghero na lalaki, ang kanyang mga mata ay galit. Mas mabuti na huwag ka nang manghimasok o huwag mo akong sisihin. Pagkatapos niyang sabihin yon, itinulak niya ako sa lupa at umalis. Umupo ako, nanginginig, ang pawis ay dumaloy na parang naliligo. Ang mga tao ay tumingin sa akin ng may awa. Mabilis akong tumayo, hinawakan ang aking dibdib at humihinga ng malalim. Malinaw na iyon ay isang babala mula kay Haring at kay Christina. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Elena ang tungkol dito. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang boses ay malalim, alam na nila na mayroon ka ng hawak, ngunit habang mas ganoon, mas kailangan nating magmadali na ibigay ang ebidensya. Gusto lang nila tayong takutin at hindi tayo dapat magpatalo. Tiningnan ko siya, ang aking puso ay puno ng paghanga. Sa mga mata ng payat na babaeng iyon ay mayroong isang pambihirang lakas, na parang ginagampanan niya ang tungkulin para sa kanyang yumaong kapatid. Nagkasundo kami na sa araw ng appointment, ay magkasama kaming pupunta ngunit sa magkaibang daan upang maging handa kung may sumusunod. Ang isa ay magdadala ng orihinal na kopya, ang isa ay magdadala ng kopya. Sinabi rin namin sa isa't isa na kung mayroong magiging balakid, ang isa ay dapat na agad na maghanap ng paraan upang ibigay ang ebidensya sa pulis sa anumang paraan. Sa huling gabi bago ang appointment, umupo ako sa tabi ng wedding photo, ang aking puso ay puno ng pag-aalala. Alam ko na bukas ay magpapasya ang lahat, kung ang katotohanan ay malalantad, o kung ako at si Elena ay mananatiling nakabaon sa dilim.
Mahina akong bumulong, ang luha ay basa sa unan, mahal ko, bukas kung may masamang mangyari sa akin, sana ay patawarin mo ako, ngunit naniniwala ako na kung ang katotohanan ay malalantad, ningiti ka ng payapa sa kabilang mundo. Sa labas, ang hangin ay umiihip, ang bintana ay gumawa ng isang kakaibang tunog na parang isang masamang senyales. Ipinikit ko ang aking mga mata, mahigpit na hinawakan ang EESC sa aking bulsa. Sa aking puso, isang determinasyon ang nagsimulang sumiklab. Bukas na lang, ang lahat ay magpapasya. Ang araw ng e-appointment ay dumating na sa wakas. Maaga akong gumising, ang aking puso ay excited at tense. Pakiramdam ko ay ang buong katawan ko ay tense na parang guitar string, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Tinignan ko ang wedding photo ni Carlos sa huling pagkakataon, at bumulong, mahal ko, ngayon ay gagawin ko ang aking pangako sa iyo, ilalabas ko ang katotohanan sa liwanag. Dumating si Elena bago ang oras ng e-appointment na may seryosong mukha, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matatag na determinasyon. Nakasuot siya ng isang itim na jacket na tinatakpan ang bag na may mga dokumento at ang kopya ng e-file. Dumating ako pagkatapos may dala akong kopya ng resulta ng pagsusuri at ang ESC na may audio recording. Nagkasundo kaming magkita sa isang coffee shop na nakatago sa isang maliit na kalye kung saan walang masyadong tao. Tulad ng plano namin. Nang pumasok ako sa coffee shop, nakaupo na si Elena sa isang sulok, maingat na inaayos ang lahat ng mga dokumento. Nang makita niya ako, umiti siya ng bahagya, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto pa rin. Ate Lani, mula ngayon kailangan tayong maging lubhang maingat, ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring sirain ang lahat ng ating pagsisikap. Tumango ako, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Elena. Sa aking puso ay naramdaman ko ang kaba at sinabi ko sa aking sarili na maging kalmado. Umupo kami at nang ilagay namin ang bag ng mga dokumento sa mesa, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa likuran. Lumingon ako at agad na nag-ingat. Ang anino ng isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting shirt ay nakatayo sa harap ng pinto, ang kanyang mga mata ay matalim. Agad kong napansin na si Haring iyon. Ate Lani, bumulong ako kay Elena, sinusubaybayan niya tayo. Hindi sumagot si Elena, kumunot lang ang kanyang noo, at mabilis na itinago ang bag ng mga dokumento sa ilalim ng silya. Nakita ko ng malinaw ang tensyon sa kanyang mukha. Pumasok si Haring, ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatingin sa amin. Ano ang ginagawa ninyo? Ang kanyang boses ay malamig, hindi niya maitago ang galit. Naramdaman ko ang aking mabilis na paghinga, ang aking puso ay kumakabog ng malakas, ngunit kailangan kong maging matapang, kailangan kong maging kalmado. Haring, ang hawak namin ay ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng iyong ama, nagsalita ako, ang aking boses ay nanginginig ngunit sinubukan kong maging matatag. Kung mayroon ka pa ring konsensya, hayaan mong ibigay namin ito sa tamang lugar. Tumawa si Haring ng pilit, ang kanyang boses ay may pagmamataas, katotohanan, sa tingin niyo ba natatakot ako? Sa tingin niyo ba ay magagawa ninyong gamitin si Itay upang takutin ako? Kinunot ko ang aking noo, naramdaman ko ang isang malamig na damdamin na tumakbo sa aking likod. Hindi lang si Haring nagbabanta sa pamamagitan ng mga salita, ang kanyang mga mata ay puno ng mapanganib na plano. Tumayo si Elena, inilagay ang kanyang kamay sa bag ng mga dokumento. Haring, tumigil ka. Kung gusto mo kaming saktan, pag-isipan mo muna, ngunit kung makikipagtulungan ka, magiging maayos ang lahat. Ang mga mata ni Haring ay sumiklab, lumapit siya, at bigla niyang hinila ng malakas ang bag ng mga dokumento ni Elena. Humarang si Elena at nag-away sila. Ang tunog ng pag-aaway ay umalinggaw sa coffee shop. Nagpanik ako at tumakbo, hinawakan ko ng mahigpit ang kopya ng e-file, at ang EESA, ngunit hindi pinalampas ni Haring ang pagkakataon. Kinuha niya ang bag ng mga dokumento mula sa kamay ni Elena at nagbalak na tumakbo sa pinto. Sumigaw ako, ang aking boses ay nanginginig, Haring, ibalik mo. Ngunit tumawa lang siya, ang kanyang mga mata ay malamig. Sino ang maglalakas loob na pigilan ako? Mabilis na tumakbo si Elena, hinila ang aking kamay palabas, ngunit nauna na si Haring, mahigpit niyang hinawakan ang bag ng mga dokumento. Ang kanyang matangkad na katawan ay parang isang pader na humaharang sa daan. Pakiramdam ko ay bumagal ang oras. Kung makakatakas siya, ang lahat ng ebidensya ay mawawala at ang lahat ng aming pagsisikap ay magiging walang kabuluhan.
Sa sandaling iyon ng panganib, naalala ko ang EESC sa aking bulsa. Sa kabila ng panganib, hinila ko siya ng malakas, itinaas ko ito sa harap niya, ang aking boses ay malakas, Haring, mayroon pa akong isa rito. Lahat ay nakasave na. Kung susubukan mong saktan si Elena, ibibigay ko ito sa pulis ngayon na. Tumigil si Haring, nagulat ang kanyang mga mata. Nakita ko ng malinaw na nag-aalangan siya. Mabilis na tumayo si Elena sa likuran ko, inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat, at sinenyasan ako sa kanyang mga mata, manatili kang kalmado. At parang may milagro. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng coffee shop. Isang sasakyan ng pulis ng Pilipinas ang lumitaw. Dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ang pumasok, ang kanilang mga mata ay seryoso. Manatili kayong kalmado, ang utos ng isa. Nagulat si Haring, sinubukan niyang itago ang isbag ng mga dokumento, ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga pulis ay humarang sa kanya, ang isbag ng mga dokumento ay nahulog sa sahig. Mabilis nilang sinuri at kinumpirma na sa loob ay ang lahat ng ebidensya. Nakahinga si Elena ng maluwag, ang aking kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang aking mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na kaligayahan. Alam ko na sa wakas ay dumating na ang hustisya. Si Haring at si Christina ay wala ng pagkakataon na itago ang kanilang krimen. Hinuli si Haring, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatingin sa akin. Hindi ako lumingon sa kanya, tumingin lang ako kay Elena, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Sa aking puso ay naramdaman ko ang isang matinding emosyon. Dumaan kami sa maraming pagsubok. Ngayon, ang katotohanan ay nasa panig namin. Matapos ma-report ang lahat, nakipag-appointment ang pulis sa amin sa istasyon upang magbigay ng detalyadong statement. Alam ko na kahit na nalampasan ko na ang isang malaking pagsubok, ang paglalakbay sa hinaharap ay puno pa rin ng hamon, ngunit hindi bababa sa ngayon ay naramdaman ko na ang kabutihan. Ang pagiging matyaga at ang lakas ng loob ay mananalo sa mga masasamang tao. Nang gabing iyon, umuwi ako sa upahang kwarto, umupo sa tabi ng wedding photo ni Carlos. Ang aking puso ay puno ng kaligayahan at luha. Mahal ko, nagawa ko na. Ang katotohanan ay malalantad at makakapagpahinga ka na ng payapa. Sa labas, ang hangin ay umiihip na parang gusto nitong mawala ang lahat ng pagod at pag-aalala. Ipinikit ko ang aking mga mata at bumulong sa aking sarili. Simula ngayon, anuman ang mangyari, hindi ako at si Elena susuko. Para sa hustisya, para sa alaala ng yumaong tao, at para sa aking sarili. Ngayon ay natutunan ko ang isang mahalagang aral, kahit na ang buhay ay puno ng kalupitan, kahit na ang mga masasamang tao ay laging naghahanap ng paraan upang sirain. Kung mananatili tayong matyaga, matalino at determinado, ang hustisya ay darating sa huli. Ngumiti ako, naramdaman ko ang paggaan ng loob sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw ng tensyon, at alam ko na ang buhay na ito ay mayroon pang maraming bagay na dapat na pahalagahan at ipaglaban. Kinaumagahan, pumunta kami ni Elena sa istasyon ng pulis sa tamang oras. Sa daan, ang aking puso ay excited at tense. Inisip ko na sa harap namin ay magiging mga pamamaraan, mga tanong, at mga komplikadong dokumento, ngunit ang katotohanan ay higit pa sa inaakala ko. Nang pumasok kami sa receiving room, ang mga mata ng mga investigador ay nakatingin sa amin, seryoso, ngunit pala kaibigan, na nagpagaan sa aking loob. Isa sa mga investigador, si Mark, ang lumabas upang tanggapin ang e-file, tumingin sa amin ng may paggalang. Nakita na namin ang lahat ng ibinigay nyo. Napakahalaga ng mga ebidensyang ito. Sabihin nyo sa amin ang buong detalye ng pangyayari upang isulat namin sa ulat. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalaysay ng bawat detalye mula nang mamatay si Carlos, ang malamig na mga kilos ni Haring at ni Christina, hanggang sa pagpapalaya sa akin sa bahay at ang kakaibang mensahe na natanggap ko ng gabing iyon. Nagdagdag si Elena ng mga mahalagang detalye tungkol sa kung paano itinago ni Christina ang mga dokumento at kung paano namin nalaman ang mga ebidensya. Maingat na nakinig si Mark, isinulat ang bawat salita, at paminsan-minsan ay nagtatanong upang kumpirmahin. Sinabi ninyo na ang 8 salitang mensahe ay nagpatigagal sa inyo. Maaari niyo bang basahin ang nilalaman? Tumango ako, nag-alinlangan sandali bago buksan ang telepono. You have a lot of money and I will take it all. Mayroon kang maraming pera at kukunin ko ang lahat. Ang 8 salita na iyon ay umalingaw-ngaw sa kwarto na nagpabigat sa kapaligiran. Kinulot ni Mark ang kanyang noo at tumango ng bahagya. Mag-imbestiga kami agad.
Ang mensaheng ito ay maaaring maging mahalagang ebidensya sa pag-verify ng kanilang mga krimen ng pagnanakaw at pagpapahirap sa iba. Nagsimula agad ang investigasyon. Kinuha ng pulis ang telepono, in-record ang audio, sinuri ang mga dokumento at e-files, at verify ang mga financial transactions ni Haring at ni Christina. Umupo kami sa labas, ang aking puso ay kumakabog ng malakas, ang aking mga mata ay nakatingin sa bawat galaw ng mga investigador. 1 oras ang lumipas, pagkatapos ay 2 oras at pagkatapos ay 3 oras. Sa wakas, lumabas ang isang investigador, ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may pakikiramay. Na-verify na namin ang lahat ng ebidensya ay malinaw. Si Haring at si Christina ay nasa kustodya para sa investigasyon. Nang marinig namin ang mga salitang ito, kami ni Elena ay napuno ng emosyon. Ang lahat ng araw ng pag-aalala, tensyon, takot, ay ngayon ay nabayaran ng isang malinaw na resulta. Tahimik akong nagpasalamat kay Carlos, nagpasalamat sa aking sariling pagiging matyaga at determinasyon at pati na rin sa tahimik ngunit napakahalagang tulong ni Elena. Nang dalhin si Haring at si Christina sa istasyon, nakita ko sa kanilang mukha ang pagkagulat, ang galit na mata ni Haring ay nakatingin sa akin. Ngunit ngayon ay hindi na ako natatakot. Naramdaman ko ang payapa na lumalaganap sa aking puso. Dumating na ang hustisya at ang katotohanan ay hindi na maaaring maitago. Sa pagtingin ko kay Elena, nakita ko ang isang bihirang, malumanay ngunit makabuluhang ngiti. Dumaan kami sa isang mahabang daan mula sa takot, pagdududa hanggang sa determinasyon at sa huli ay tabumpay. Alam ko na kahit na mayroong maraming hamon sa hinaharap, ngunit sa pamamagitan ng lakas ng loob at determinasyon, ang anumang pagsubok ay maaaring malampasan. Nang hapong iyon, bumalik ako sa upahang kwarto, umupo sa tabi ng wedding photo ni Carlos, ang aking puso ay puno ng emosyon. Binuksan ko ang huling mensahe na ipinadala niya sa akin noong nabubuhay pa siya na parang isang huling paalala. Mabuhay ka ng matapat, matapang at huwag kang susuko. Umiti ako, ang luha ay dumaloy sa aking pisngi. Sa aking puso ay naramdaman ko ang isang matatag na paniniwala. Kahit na ang buhay ay puno ng kalungkutan, kahit na mayroong mga masasamang tao, ang katotohanan at hustisya ay mananalo sa huli. Alam ko na mula ngayon, ang aking buhay ay magsisimula sa isang bagong kabanata, hindi na may takot, hindi na may pagpapahirap kundi puno ng pag-asa at kalayaan. Isinulat ko ang buong kwentong ito hindi lang upang alalahanin kundi pati na rin upang sabihin sa lahat. Kahit na ang buhay ay puno ng kahirapan, kahit na mayroong mga tao na gusto lang na gumamit sa iyo, kung mananatili kang matatag sa iyong paniniwala, matyaga sa iyong laban, ang hustisya ay laging darating. At ito rin ang dahilan kung bakit gusto kong sabihin sa iyo, ang mga nanonood ng kwentong ito, na laging maging matapang, malakas at huwag kailanman susuko. Ibahagi ang kwentong ito upang mas maraming tao ang makaalam, upang magkasama tayong maniwala sa lakas ng katotohanan, ng hustisya at ng katatagan. Ang bawat kwento, ang bawat karanasan ay isang mahalagang aral para sa atin, na tumutulong sa atin na maging mas matatag, mas malakas at mas magmahal sa buhay. Sa pagtatapos ng kwentong ito, gusto kong sabihin sa lahat na sa anumang sitwasyon, huwag mong kailanman mawawala ang iyong paniniwala sa iyong sarili at sa hustisya. Kapag naglakas loob kang tumayo, maglakas loob na harapin at maglakas loob na ipaglaban ang katotohanan, ang mundo ay makikinig at ang hustisya ay mananalo. Ang aking kwento ay nagtatapos dito, ngunit ang epekto ay nananatili pa rin sa puso ng bawat isa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagtanto ko ang isang malalim na bagay. Sa mundong ito, walang sinuman ang maaaring magtago ng katotohanan. Kahit na ang mga masasamang tao ay gumawa ng masamang plano, ang katotohanan ay parang ilaw, sa lalong madaling panahon ay lulutang sa dilim. Ako ay dating nasa kawalan, dating naramdaman na ang buong mundo ay tumalikod sa akin nang namatay ang aking asawa at pinalayas ako ng kanyang anak. Ako ay dating natakot sa mga madilim na plano, dating nabuhay sa mga walang tulog na gabi na may luha at pagkalito. Ngunit ang pagiging matyaga, ang paniniwala sa hustisya, at ang pagmamahal sa aking yumaong asawa ang tumulong sa akin na tumayo ng matatag. At higit sa lahat, naintindihan ko na kapag naglakas loob ako na harapin, naglakas loob na protektahan ang katotohanan, laging may mga mabubuting tao, mga kamay na magsasama sa akin tulad ni Elena, ang kapatid ni Carlos, nakasama ko hanggang sa dulo. Ang pinakamalaking aral na gusto kong ibigay sa inyo ay sa buhay, minsan ay makakaranas tayo ng kawalang katarungan, pagtataksil mula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Ngunit huwag kang bumagsak o tanggapin ito.
Panatilihin ang iyong paniniwala. Maging matapang na hanapin ang katotohanan at huwag kailanman susuko. Maaari tayong umiyak, maaari tayong masaktan, ngunit pagkatapos ng lahat, kailangan nating panatilihin ang ating dignidad upang mabuhay, upang protektahan ang ating dangal, upang maging isang halimbawa para sa mga susunod na henerasyon. Ang kwentong ito ay isang paalala rin na ang pera, ari-arian, kapangyarihan ay lilipas din, ang nananatili ay ang dignidad, pagmamahal at kung paano ka naaalala ng mga tao. Ang mga taong sakim, masama ay magbabayad din sa huli. Ngunit ang mga taong mabait, matapat, kahit na dumaan sa mga pagsubok, ay sa huli ay magiging malaya at iginagalang. Mga kaibigan, ang bawat isa sa inyo na nakikinig sa kwentong ito, naniniwala ako na makakahanap kayo ng isang perspektiba, isang aral. Alamin niyo na pahalagahan ang pamilya, huwag hayaan na ang ambisyon ay magpabulag sa inyo. At alalahanin din niyo na kapag nasa kahirapan kayo, maging matapang, maging matalino, dahil ang hustisya ay hindi kailanman tumatalikod sa mga taong matapat. Kung sa tingin niyo ay nagbigay sa inyo ng emosyon ang kwentong ito, sana ay suportahan niyo ang channel sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button at ibahagi ang video sa mas maraming tao upang ang mga kwento sa buhay, ang mga aral ay maaaring kumalat ng malawakan. Ang bawat subscribe, ang bawat comment, ay ang pinakamalaking motibasyon para sa amin na magpatuloy na magbigay ng mga kwento na puno ng emosyon, makabuluhan at mayaman sa tradisyon. Salamat sa inyong pakikinig, sa inyong paglalakbay. Sana pagkatapos ng kwentong ito, ang bawat isa sa atin ay magiging mas matatag, mas mapagmahal at mas pahalagahan ang hustisya sa buhay.